Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Panibagong insidente ng away kalsada sa Antipolo City. Hulikam ang suntukan ng 2 motorista. Ang ugat ng gulo, sagyan daw ng e-bike at motorsiklo. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Barela naman kaya dyan ha, madami kami. Nakahambalang sa sumulong highway sa Antipolo City ang isang e-trike at motorsiklo mag-aalas 3 kahapon. Hindi pa masyadong nakita sa video, pero tila nagkainitan na ang 2 motorista habang nasa loob ng e-trike ang driver nito. Hanggang sa hinatak na ng rider ang kaalitang driver papunta sa gilid ng kalsada. Parehong tumama ang driver at rider sa pader habang patuloy silang nagpapalitan ng suntok. Ayon sa barangay, nagsimula ang away ng masagi ng motor ang e-trike at nasira ang maliit na fan nito. Ang una raw sumuntok, ang driver ng e-trike. Ang kinagalit dun nga kasi nasira niya yung fan. Kaya daw siya nagalit. Inamin naman ng nanuntok na talagang nabigla siya. Dahil sa init daw ng kanyang ulo, tapos nuntok niya kagad yung nakabangga. Kaya pagganti ng ating nakabangga, sinalyas siya, di ba? Sinalyas hanggang napunta sa pader. Habang nagsusuntukan ng 2, pumagit na ang isa pang rider para awatin sila. Ayon sa barangay, nagtamo ng pasa sa mukha ang rider at sugat naman sa braso at likod ang e-trike driver. Nagharap ang 2 sa barangay para mag-usap. Medyo kumalma naman po. Bagkus nagkamayan sila, nagkasundo naman. Inamin naman nung nila nagkamali pareho. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng 2 sangkot sa suntukan sa kalsada. Ayon sa Antipolo Police, wala pa silang natatanggap na reklamo kaugnay ng insidente. Sana kayo na maisip pares naman nasa lansangan, maging kalmado, mag-iidan sa init. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahaharap na sa patong-patong na reklamo ang Russian vlogger na nag-viral dahil po sa panghaharas sa ilang Pilipino sa Taguig. Sinampahan ng reklamong theft, unjust vexation, alarm and scandal at violation ng anti-cybercrime law sa Taguig City Prosecutor's Office ang Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Base naman sa mga nakalap na impormasyon ng Bureau of Immigration, dati na ring naaresto sa ibang mga bansa ang dayuhang vlogger dahil na rin sa mga pangaasar at panggugulo. Pangaasar niya umabot din po sa Boracay pala, ha? Hindi muna ipade-deport si Dorovetsky hanggang hindi pa napagdedesisyonan ang mga reklamong isinampa laban sa kanya dito sa Pilipinas. Sa pahayag ng Bonifacio Global City, sinabing nakikipagtulungan sila sa mga otoridad at gumagawa na ng mga legal na hakbang para tugunan ang sitwasyon. Beep 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 sa mga motorista, may nakaamba na namang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, may nakikitang dagdag na 30 hanggang 70 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina. 20 hanggang 60 centavos naman sa diesel. Ikatlilingong price hike na yan sa diesel at sa gasolina. Habang sa kerosene naman, may posibleng paggalaw sa presyo na mula 20 centavos na rollback hanggang 20 centavos na price hike kada litro. Isa sa mga posibleng dahilan niya ang pagtaas ng taripa ng Amerika sa ilang trading partners nito. Mainit-init na balita, lalo pang bumagal ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Naitala po ng Philippine Statistics Authority ang inflation rate nitong Marso sa 1.8%, mas mababa sa 2.1% noong Pebrero. Ang naitalang March inflation rate, pinakamababa mula noong June 2020. Ayon sa PSA, nakaambag sa pagbagal pa ng inflation ang mabagal ring pagmahal ng food and non-alcoholic beverages. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hulikam ang panloloob ng 2 lalaki sa isang tindahan ng mga gadgets sa Tayug, Pangasinan. Chris, may mga nakuha ba yung suspect? Tony, tinangay na lang daw ng suspect ang mismong vault ng tindahan dahil hindi nila ito mabuksan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang 2 lalaki na naghahalungkat sa mga gamit sa loob ng tindahan.
Ang isa sinusubukang buksan ang vault. Ayon sa manager ng tindahan, binuhat na lang ng mga sospek ang vault na may lamang 68 unit ng mamahaling cellphones at iba pang gadgets na nagkakalaga ng 2.5 million pesos. May cash din sa loob nito na 200,000 pesos. Batay sa investigasyon ng mga pulis, gumamit ng bolt cutter ang mga sospek para mapasok ang tindahan. Naglaan ng pabuya ang may-ari ng shop sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para mahuli ang mga sospek. Bumangga naman ang isang bus sa isang poste sa Castilla, Sorsogon. Wasak ang ilang bahagi ng bus na sumadsad ng ilang metro sa Maharlika Highway hanggang sa tumagilid ito. Nasira din ang dalawang CCTV at ilang kable na nakakabit sa poste. Pansamantalang nawala ng kuryente sa lugar. Sugatan ng bus driver na dinala sa ospital. Wala namang sakay na pasahero ang bus nang mangyari ang aksidente. Sabi ng pulisya, nakatulog ang bus driver habang nagmamaneho. Bumangga naman ang isang bus sa isang poste sa Castilla, Sorsogon. Wasak ang ilang bahagi ng bus na sumadsad ng ilang metro sa Maharlika Highway hanggang sa tumagilid ito. Nasira din ang dalawang CCTV at ilang kable na nakakabit sa poste. Pansamantalang nawala ng kuryente sa lugar. Sugatan ng bus driver na dinala sa ospital. Wala namang sakay na pasahero ang bus nang mangyari ang aksidente. Sabi ng pulisya, nakatulog ang bus driver habang nagmamaneho. Tutuyo ang ilang palaisdaan sa Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa fish pond owners, gumagamit na sila ng water pump para maiwasang lumala ang sitwasyon. Nangako naman ng tulong ang LGU para sa fish pond owners. Magpapatuloy ang mainit at malinsangang panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil sa easterlies. Sa ilang lugar, nagdadala naman ito ng ulan. Magpapaulan naman ang northeasterly wind flow sa northern Luzon, habang intertropical convergence zone sa southern Mindanao ayon po sa Pag-asa. Ngayong umaga, posible ang light to moderate rain sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Aurora, Quezon, Palawan, Bicol, Eastern Visayas at Davao Region base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit po ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng bansa. Maghanda sa mawalang weekend ng mga taga Mindanao lalo sa bandang hapon. Maging alerto sa banta ng baha o landslide. Posible pa rin ang mga panandaliang ulan o thunderstorm sa ilang panig ng Luzon kasama na po ang Metro Manila. Babala ng Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 45 degrees Celsius na heat index ang mararanasan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Nasa danger level din ang heat index sa 8 pang lugar. Mananatili mang nasa extreme caution level ang posibleng heat index ngayong araw dito po sa Metro Manila. Arestado sa Pampanga ang isang Swedish national na wanted sa kanyang bansa dahil sa panggagahasa umano sa isang menor de edad at iba pang krimen. Git po ng suspect, wala daw siyang maling ginawa. Balitang hatid ni John Consulta. Pagkakuha ng tiyempo, pinasok na ng BI Fugitive Search Unit at NBI VAO CD ang tinitirhan ng kanilang dayuhang target. Sa bisa ng mission order na dala ng BIFSU, huli ang 55 anyos na Swedish national na wanted sa Sweden dahil sa panggagahasa ng 10 taong gulang na babae noong 2021 at nasangkot na rin umano sa serious financial fraud. Meron siyang red notice. Sumulat sa amin ang Swedish police authorities at meron siyang mga warrant doon sa Swedish. Nagmumulis siya rin ng mga bata. Ayon sa NBI, 5 araw silang nagsagawa ng surveillance para ma-monitor ang kausap na Pilipino ng dayuhan na nag-aalok ng mga batang pwedeng abusuin ng suspect. Nang dumating siya dito ay may mga kausap siyang facilitator na nag-aalok din ng mga bata. Considered na siya na pedophile since mayroon nga siyang galaw din ng mga bata sa kanilang bansa at ang iniisip namin yung purpose ng pagpunta niya dito. I done nothing in Sweden and 15 days ago I was in airport in Sweden. I didn't know anything and today I sit here. I still don't know anything. Meron na siyang mission order from the BI. Minabuti na namin na arestuhin siya kaysa sa makapambiktima pa siya ng mga kabataan natin.
Agad ipapadeport pabalik ng kanyang bansa ang naarestong Swedish national, habang patuloy naman ang isasagawang investigasyon ng NBI tungkol sa facilitator na kausap ng naarestong dayuhan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Cash grant para sa 50 years ng kasal ang isinulong ni Sunny Matula. Ipinaglaban ni Liza Masa ang karapatan ng kababaihan. Advokasya ni Jerome Adonis ang dagdag budget sa edukasyon. Pagpapalakas ng health service ang kay Nars Alin Andamo. Pagtaas ang sahod ng manggagawa ang kay Mimi Doringo. Kasama rin nila si Modi Floranda. Bumisita sa Iloilo City si Heidi Mendoza. Libreng pabahay ang isinusulong ni Manny Pacquiao. Committee on Agriculture. Pagbaba ng presyo ng bilihin ang itinulak ni Kiko Pangilinan. Susuportahan daw ni Ariel Carubin ang mga batas para sa PWD. Nangako si Camille Villar ng suporta sa infrastructure projects. Pagalis ng VAT sa kuryente ang inilaban ni Benhur Abalos sa Angeles City. Iminungkahi ni Bam Aquino ang pagsama ng job training program sa mga paaralan. Advokasya ni Mayor Abby Binay ang pagpapalakas ng early childhood education. Gusto pahabain ni Senator Bong Revilla ang termino ng barangay officials. Tututukan ni Representative Bonifacio Busita ang agrikultura. Tinalakay ni Senator Pia Cayetano ang inclusive community-driven leadership. Nag-ikot-ikot naman si Attorney Angelo de Alban sa mga terminal at palengke. Sustainable stormwater management ang isinusulong na David D'Angelo. Hangad pataasin ni Leody de Guzman ang sahod ng mga taga-probinsya. Mga magsasaka ang prioridad ni Luke Espiritu. Pagpapalakas ng sports ang isinulong ni Senator Bongo. Pagwawakas ng korupsyon ang panawagan ni Ping Lacson. Pagpapalago ng turismo ang advokasya ni Senator Lito Lapid. Kapakanan ng mahihirap ang isa sa mga prioridad ni Congressman Rodante Marcoleta. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, may partnership ang Sparkle GMA Artist Center kasama ang Republic Asia Media Incorporated at iAcademy. Ang goal ng partnership, mas turuan pa ang Sparkle Stars tungkol sa digital world. May pasample na agad niyan sa idinaos na workshop. Present ng ilang Sparkle artists at Status by Sparkle influencers na natuto mula sa ilang content creators tungkol sa paggamit ng social media. Pumirma para sa Sparkle sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Kasama nila sina Republic Asia President Branrel Yuao at iAcademy President and COO Rachel Perez Wong. We wanted our artists and our status influencers to be able to learn the best practices in social media marketing and how they can monetize their digital assets more. We get to know all the facets of the digital landscape, especially now na it's really ever-changing. Ang daming pagbabago, ang daming mga bago. Huli kam sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Kitang naglalakad sa loob ng bakuran ang residenteng yan bit-bit ang isang balde. May laman palang mainit na tubig ang timba na ibinuhos niya sa kulungan ng 2 aso. Agad siyang umalis. Iniwan niyang umiiyak ang mag-inang asong nagtamo ng mga paso. Base sa investigasyon, naingayan daw ang residente sa mga aso kaya binuhusan niya ito ng mainit na tubig. Ipinatawag na siya sa barangay. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ang kanyang panig. Desididong maghain ng reklamong may-ari ng aso laban sa kanyang kapitbahay. Ayon sa Animal Health and Welfare Division ng Department of Agriculture Region 9, paglabag sa Animal Welfare Act ang ginawa ng residente. Nahulog sa bubong ang isang construction worker sa Caloocan matapos siyang makuryente. Ang pagsagip sa kanya, panuurin po sa balitang hatid ni Jomar Apresto Exclusive. Baka malaglag ka pa dyan, relax ka muna pre, huwag ka muna gumalaw. Hinang-hina ang lalaking ito na nakadapa sa bubong ng isang bahay sa Barangay 36 sa Caloocan City. Ang lalaki
na kuryente pala. Ayon sa admin ng barangay na nagsilbering first responder sa insidente, nakarinig sila ng pagsabog mula sa isang transformer kahapon ng umaga. Maya-maya, nagsigawan na raw ang ilang residente na mayroong construction worker na nahulog sa bubong. Posibleng dumikit umano ang 23 anyos na biktima sa high tension wire na halos katabi ng kanilang itinatayong bahay. Pagkita ko sa kanya, naka sa bubong, tapos pilit siyang tumatayo. May malay naman, kinakausap ko, nagsusukat daw, siguro may sumabit siya ron, initya siya sa may kabilang bahay, sa bubong. Pinagayang yagwa, parang 4th floor, bumagsak siya sa bubong ng 2nd floor. Nagtulong-tulong ang mga tao sa lugar para makuha mula sa bubong ang biktima. Tumagal na mahigit 20 minuto bago dumating ang Caloocan DRRMD. Gumamit sila ng spine board para maibaba at maisakay sa ambulansya ang lalaki. Ang huling balita ko ngayon, medyo okay naman daw. Sabi pa ng barangay, nakahandang sagutin ng may-ari ng itinatayong bahay ang gastos ng biktima sa ospital. Napag-alaman naman na wala palang building permit ang pinagagawang bahay ayon sa barangay. Inireklamo na rin daw ito noon ng ilang residente dahil mayroong mga naglalaglagang debris mula roon. Hindi naman namin nabigyan ng barangay permit kasi hindi siya kumukuha eh. Sabi niya kumukuha siya para at least makapunta siya ng mayor's permit. Yun ang pag-uusap namin. Para bang binaliwala din, yun, nagtayo siya ng hindi namin alam. Gabi-gabi, nagpapagawa pala siya. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang may-ari ng itinatayong bahay pero wala pa silang sagot. Nagpaalala ang Meralco sa mga construction worker na dapat may mga nakakabit na conductor cover sa mga linya ng kuryente na malapit sa mga gagawing bahay o gusali. Dapat ay meron ding distansya na 10 talampakan ang gagawa mula sa linya ng kuryente. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang 3 Pilipino sa China dahil umano sa espionage o paniniktik. Batay sa ulat ng state media ng China, nadiskubre ng Chinese State Security Authorities na kumukuha ng impormasyon ng isa sa mga espiya daw tungkol sa military deployment ng China. Umamin daw ang naarestong Pinoy na nirecruit sila ng Philippine Intelligence Services para umano samantalahin ang kanyang long-term residence doon. Inaatasan din daw silang mag-assist sa ahensya sa pagpili ng mga taong bubuo sa intelligence network ng Pilipinas sa China. Tututukan daw ng Chinese authorities ito alinsunod sa batas at karapatan ng mga sangkot sa kaso. Ayon naman kay National Security Council spokesman Jonathan Malaya, kinukumpirma pa ng ating Department of Foreign Affairs ang ulat ng umano'y paniniktik ng mga Pinoy sa China. Isang linggo matapos ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar, nagpapatuloy pa rin po ang Philippine Embassy sa Yangon sa pagbibigay ng tulong at pagtitiyak na ligtas ang mga Pinoy roon. Kabilang sa tinututukan ng embahada ang paghahanap sa mga nawawalang Pilipinong guro. Lahat po sila ay nakatira sa gumuhong Sky Villa Condominium Building. 14 na Pinoy na ang apektado ng lindol ang inirelocate na po kahapon. Bukas din ang embahada sa pagtanggap ng mga request sa mga Pinoy na gustong magpa-relocate. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, nasa mahigit 3,000 na ang nasawi sa lindol sa Myanmar. Nakadeploy na sa isa sa mga ospital sa Myanmar ang Philippine contingent para nga tumulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.7 na lindol doon. Kausapin natin mula sa Myanmar ang isang miyembro ng Philippine contingent na tumutulong sa disaster response and humanitarian assistance, si OCD Officer Neil Mamaklay. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes. Good morning po, Sir Rafi. Opo. And magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabayan. Opo, nasaan po kayo ngayon specifically naka-assign para magsagawa ng search and rescue operation? Opo. Although wala po tayo ngayon doon po sa area, ang binigay po ng Myanmar government na assignment area for our search and rescue team ay sa Jade City Hotel sa Nyai Kitao, Myanmar. Okay. So nag-iwahiwalay po yung buong Philippine team. Ilang grupo po yung Philippine team ngayon? Actually, sir, ngayon nandito ako sa malapit po sa Bio Minh Quang, Pin Mananay Kitao, Myanmar. Malapit po ito sa templo. Dito po nag-set up yung Type 1 fixed field hospital po naman ng Philippine Emergency Medical Assistance Team ng DOH. So medyo hiwa-hiwalay nga po siya. Pero dalawang area lang naman po ang kinalulugaran. Isang area po para sa search and rescue at isang area po para sa ating PMAT. Yung sa area po ng search and rescue, kasama po ba yun sa paghahanap sa 4 na kababayan nating hindi pa rin po natatagpuan hanggang sa mga sandaling ito?
Opo. Sa ngayon, sir, hinihingi pa po natin ang permission ng Myanmar government kung pwede po tayong pumunta sa Mandalay, yung area po ng ating mga kababayan. Pero hindi po dapat mangamba ang ating mga kababayan. Marami pong search and rescue teams na nandoon. Russia po, China, balita po ngayon, Japan ay nandoon na rin po. Kaya po patuloy pa rin po ang search and rescue efforts po doon. Okay, so tuloy yung rescue operation doon sa mismong gumuhong condominium unit na yon. Kumusta naman po ngayon dyan sa inyong field hospital? Gaano na po kadami yung inyong ginagamot dyan? Yes, Sir Rafi. Kabubukas pa lang po pero sa nakikita po natin dito, dumarami na po talaga. Dahil malapit po ito sa residential area at yung residential area po na ito ay naapektuhan din. Kaya marami tayong mga kapatid na Burmese na bumibisita po dito at nangihingi ng tulong, gamot, check-up, lahat po ay pwede pong i-offer ng type 1 fix field hospital po ng DOH. Opo. Ano pong capability ng inyong field hospital? Meron po ba kayong capability to operate? Ano po yung mga servisyo pwede nyo ipagkaloob? Yes, sir. Meron pong outpatient services. Itong ating type 1 fix field hospital. May pedia, may OB, may pwede din po ang minor surgery, halimbawa po suturing, wound dressing, meron din po mga libreng gamot sa pharmacy, meron din po tayong laboratory services, urinalysis, CBC, rapid dengue test, talaga pong maraming lamok dito, at meron din po kaming social welfare service po, courtesy po syempre po ng DOH PMAT team. Kumusta pa yung pakikipagtulungan nyo naman sa local search and rescue operations at sa iba pang mga bansa? Kumusta yung coordination nyo? Opo. Napakasigasig po ng Embahada ng Pilipinas dito sa Myanmar with their assistance po and the assistance po ng ating Defense and Foreign Affairs Attaché, si Colonel Jose Navarro. Tinutulungan po nila tayo mag-connect sa Disaster Management Center. Yun po yung kanilang parang Office of Civil Defense, no, na doon po nag-uusap. Lagi po kaming pumupunta doon at nagkikipag-coordinate para po sa mga work assignment. At lahat po ng ito, yung area identification, pati po yung support sa ating mga tropa ay naibibigay po din ng Myanmar government dahil na rin po sa ating pagtulungan at continuous sa coordination sa kanila. Yun po nga pangalawang team na nasa search and rescue operation mismo. Ano naman po yung mga gamit na dala-dala nila? Kasi I understand, yung mga high-tech na gamit ng iba't ibang bansa, nariyan na eh. May mga drone na nagpapailaw kapag gabi, may mga naghahanap ng buhay sa pamamagitan ng laser. Ano po yung dala ng Philippine contingent? Yes, sir. Although light team lang po ang ating capability, meron pa rin po tayong mga shoring equipment, meron pa rin po tayong mga dalang light locators, kaya pwede po, meron din po mga breaching equipment, kaya yung mga guho ay pwede nating mapasok at ma-assess. Actually po, bago po nakita, kung nabalitaan nyo na po, may nakita po ang ating user team ng isang katawan. Doon po, bago po nila nakita yun, nag-conduct po sila ng technical search using our live locator, sir. Okay, yun nga po yung sana itatanong ko kasunod eh. Ilan na po yung natagpuan yung ating mga kababayan? At meron pa po ba tayong pag-asa na may matatagpuang buhay dyan sa mga guho? Kahapon po nakakita po ng unfortunately po isang victim, yung casualty po ay male, at nakakita din po sila ng paa, ng foot, pero hindi po pa po nila pinapasok o ina-extricate dahil medyo mabaya pa po yung rubble dahil sa may stairs na parte ng building po yung guho na yon. At kung sa pag-asa pa naman po, hindi pa rin po tayo nawawalan ng pag-asa na makakuha po ng buhay. Although syempre po, tinetemper natin ang ating mga expectations, pero lagi po tayong nagtitiwala at umaasa. Okay. Well, good luck po sa inyo at sana nga po ay ma-maximize yung inyong mga equipment at effort dyan po sa Myanmar. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Maraming salamat po, Sir Rafi, at maraming salamat po sa ating mga kababayan. Si OCD Officer Neil Mamaklay. May grass fire na sumiklab po sa San Mateo, Rizal. Ayon sa Bureau of Fire Protection San Mateo, nagsimula ang apoy dakong 6:30 kagabi sa Barangay Gitnang Bayan 1. Naapula naman ang sunog matapos po ang halos 2 oras. Walang naiulat na nasaktan at inaalam pa ang sanhi ng apoy.
Tiniyak ng Manila Economic and Cultural Office na nakalatag na ang plano para sa mga OFW sa Taiwan sakaling magka-emergency doon sa gitna ng mga military drill ng China. Narito ang aking report. Mula sa dagat hanggang himpapawid, nagpakita ng kanilang puwersa ang China. Nagtapos ang iba't ibang military exercises na ikinasaan nila bilang babala sa mga nagsusulong ng Taiwan independence o pagsasarili ng Taiwan. Ang Manila Economic and Cultural Office na nangangalaga sa mga Pilipino sa Taiwan tiniyak na walang dapat ika-alarma. Kasado na rin daw ang contingency plan para sa mahigit 100 at 60,000 Pilipino roon kung magka-emergency. We have been meeting to discuss the contingency plans. We also would like to assure our OFWs and OFW families of the safety of their loved ones in Taiwan. Handa naman ang Philippine government under the Marcos administration na tulungan sila. Name of master and nationality, over. Kinumpirma naman ng National Security Council na nakalabas na sa katubigan ng Pilipinas ang Chinese research vessel na Songhang. Your intention and the export of coal, over. Tumugon na rin ang crew nito matapos hindi sagutin ang ilang beses na radio message ng Philippine Coast Guard. What is quite unusual, no, sa response ng isang Chinese research vessel, ang sabi nila is that they're going to Indian Ocean to catch fish. Wala naman tayong namataan na nagbaba sila ng gamit whatsoever that we can say na nagkakandak sila ng MSR. Kaugnay naman sa planong pagbili ng F-16 fighter jets mula Amerika, tiniyak ng National Security Council na hindi ito makakasama sa anumang third party. We would like to assure the People's Republic of China that the planned procurement of F-16 fighter jets to the Philippine arsenal does not in any way harm the interest of any third party. It is not intended for any nation. It is merely part of the AFP modernization program. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli ka mang biglang panununtok ng lalaking yan sa isa pang lalaki sa isang pamilihan sa Bacolod City. Paliwanag na nanuntok, nagalit siya dahil nakita niyang hinipuan umano ng lalaki ang isang babaeng estudyante na dumaan sa lugar. Maliban raw sa estudyante, hinipuan din ng lalaki ang isa pang nagtitinda. Hindi na nag-report ang mga biktima sa pulisya. Tiniyak naman ng barangay na tututukan ang nangyari para hindi na maulit pa. Tinutukoy pa ng barangay at pulisya ang lalaki sa video. Sinuspindi ng Department of Transportation ang pulisya sa pagdadala ng malalaking bagahe ng mga pasahero sa MRT-3. Batay, sinasabing pulisya, bawal sa mga tren ang mga bagaheng lampas 2 feet by 2 feet ang laki. Pinare-review muna yan ni Transportation Secretary Vince Dizon kay MRT-3 General Manager Michael Capati. Gate ni Dizon, hindi ito dapat maging dahilan para mahirapan ng mga commuters sa kanilang biyahe. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki sa Valencia Negros Oriental matapos siyang barilin ng lolo ng kanyang nobya. Cecil, bakit daw barilin yung biktima? Rafi, napagkamalan daw kasi ng sospek na magnanakaw ang biktima na dumadalaw lang noon. Batay sa salaysay ng apo ng sospek sa pulisya, nakipagkita sa kanya ang biktima sa kanilang bahay at nag-usap sila sa sala. Pumasok daw ang lalaki sa loob ng kwarto kung saan natutulog ang kanyang lolo. Nagising ang sospek at nagulat na may ibang tao sa kwarto. Doon na siya kumuha ng baril at pinaputukan ang biktima. Ayon naman sa salaysay mismo ng sospek sa pulisya, napagkamalan nga niyang magnanakaw ang biktima. Nabaril niya ang lalaki sa pag-aakalang tataka siya. Nakakulong na ang 83 anyos na sospek na mahaharap sa reklamong murder at illegal possession of firearms. Giit naman ng mga kaanak ng baril na lalaki, hindi siya magnanakaw. Arestado ang isang vlogger sa Alcoy dito sa Cebu dahil sa pambubugbog umano sa kanyang ka-live-in. Kwento ng kapapanganak lang na biktima, 1 taon na silang nagsasama ni Ronnie Suwan o mas kilalang si Boy Tapang. March 31 nangyari ang insidente at hindi rin daw ito ang unang beses na sinaktan siya ng kinakasama dahil sa selos. Itinanggi naman ng vlogger ang pambubugbog at sinabing normal na away lang ang nangyari. Nakapagpiyansa na rin siya matapos sampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004.
The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Naisapinal na ang core defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court ayon sa kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. Sabi naman sa tagapagsalita ng ICC, hindi lahat ng mga biktima ng extrajudicial killings ay posibleng maging testigo sa pagdinig. At mula po sa The Hague, Netherlands, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, 5:41 na ng umaga ngayon dito sa The Hague. Siniguro nga ng International Criminal Court na walang dapat ikatakot ang mga biktima kahit pa yung mga tetestigo sa pagdinig ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte rito sa International Criminal Court dahil may mga safeguards daw sila na nakatalaga para maprotektahan sila. Sa isinumiting 16 na pahinang dokumento ng ICC Registry sa Pretrial Chamber 1, sinabi nilang nagkaroon na sila ng 3 konsultasyon sa mga kinatawan ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahigit 200 kinatawan ang kasama sa mga konsultasyon na humarap para sa mahigit 2,000 biktima at mahigit 1,500 na pamilya ng EJK noong taong 2021, 2022 at 2023. Ayon sa ICC, hindi pa tungkol sa kaso ang konsultasyon. Part of the consultation with the victims was about how can they identify themselves. Are there ID cards? Are there official documentation? Are there any unofficial documentation that can be provided to kind of prove their identity and so on? Hiniling ng registry sa pretrial chamber na tanggapin ang iba't ibang ID na opisyal na ini-issue sa Pilipinas dahil hindi pa ganap na naipapatupad dito ang national ID system. Ayon kay Dr. Abdallah, hindi lahat ng biktima ay posibleng maging testigo. Sa confirmation of charges sa September 23, hindi raw inaasahan na maraming witness ang ihaharap. A witness is a person who is called by the parties, by the prosecution or by the defense or by the judges for that matter, to testify, to provide valuable information that can be useful for the judges to decide on a certain case. A witness may or not be a victim. An expert is a witness. An insider is a witness. There are different types of witnesses, but not necessarily a victim. Isa sa mga naghahanda para mag-apply para sa partisipasyon sa kaso, si Mira. Di niya tunay na pangalan na nasa The Hague ngayon. 2 raw sa kanyang mga kapatid ay napagkamalang sangkot sa droga at pinagbintangan ng laban. Kaya pinaslang sa umano'y police operations noong May 2017 sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration. Para ipakita na talagang may mga biktima, nandito kami. Marami talaga at marami rin din talagang takot. Kahit alam nila na biktima sila, talagang natatakot sila. Connie, kinatuwa naman ng kampo ng mga biktima ng extrajudicial killings ang paglalabas na ito ng ICC ng proposed application process dahil patunay daw ito na gumugulong na o umuusad na ang proseso. Tiniyak naman ng International Criminal Court na mananatiling confidential yung pagkakakilanlan ng mga biktima kahit pa yung mga tetestigo para masiguro ang kaligtasan nila sa pagdinig. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali, mula sa The Hague, Netherlands. Inanunsyo ng bansang Hungary ang pagkalas nila sa International Criminal Court. Ayon kay Prime Minister Viktor Orban, naging political na umano ang ICC batay sa mga desisyon nito tungkol sa Israel. Siyempre ang anunsyo sa pagbisita sa Budapest ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na may arrest warrant mula sa ICC dahil sa mga aligasyon ng war crimes sa Gaza. Sa ilalim ng Rome Statute, obligado ang mga signatory states ng ICC na arestuhin at isuko ang mga individual na may ICC arrest warrant sakaling tumapak sa kanilang teritoryo. Sabi ni Netanyahu, isang bold and principled decision ang pagkalas ng Hungary sa ICC. Bukod sa Prime Minister ng Hungary, nakausap din ni Netanyahu ang Pangulo ng naturang bansa. Mainit-init na balita abroad, pinatalsik ng Constitutional Court ng South Korea si President Yoon Suk Yeol. Kinatigan ng korte ang impeachment motion na inihain ng Parliament. Ang impeachment kay Yoon ay nag-ugat sa maikling pag-iral sa South Korea ng martial law noong nakaraang taon. Dahil sa pagkaka-impeach kay Yoon, kinakailangang magsagawa ng presidential election sa loob ng 60 araw alinsunod sa kanilang konstitusyon.
Ang kanilang Prime Minister muna ang magiging acting president hanggang sa may bagong maluklok sa pwesto. Mga kapuso, alam niyo bang may isang uri ng sakit sa Panay Island na tumatama sa mga lalaki lang? Yan po ay ang X-linked dystonia, Parkinsonism o XDP, na isang sakit sa utak kung saan hindi makontrol ng may sakit ang kanyang katawan. Pahirapan maging ang simpleng paglunok at paghinga. Hindi naman nakakahawa ang sakit dahil genetic po ito. Namamana ang kondisyon sa pamamagitan ng X-chromosome. Wala pang natutukoy na luna sa XDP. Tampok ang sakit at kwento ng mga may ganitong kondisyon sa pinakabagong dokumentaryo ni Cara David sa Eyewitness bukas, Sabado, 10:15 p.m. sa GMA. Update po tayo sa paghahanda ng MMDA para sa darating na Semana Santa. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, pinamunuan nga ngayong umaga ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang isang pagpupulong kung saan pinag-usapan ang mga ginagawang preparasyon para sa Semana Santa. Kaugnay niyan mula April 16 to 21, magpapatupad ng no day off, no absent policy ang MMDA para makakapag-deploy ng aabot sa 2,542 personnel. Ang mga ito ay magiging abala sa pag-aasiste ng mga pasahero sa iba't ibang terminal sa EDSA, mayroon ding ide-deploy sa mga pantalan. At para ma-monitor ng gusto ang galaw ng mga motorista, 6 na portable CCTV cameras ang ide-deploy sa mga key areas sa Metro Manila. Suspendido naman ang number coding scheme ng April 17 at 18. Kaugnay naman ng issue na kinakasangkutan ng kanilang Special Operations Group Head na si Mr. Gabriel Go, tiniyak ni Chairman na di ito makakaapekto sa working relationship ng PNP at MMDA. Kaugnay naman sa kasong kinakaharap ni Go, dahil nangyari daw ito while on duty, ay aalalayan daw nila si Go sa mga pangangailangan nitong legal. Git ng MMDA, di raw nila tinotolerate ang maninggawa ng kanilang mga tauhan, pero kung tama naman ito ay di rin sila mag-aalangan na suportahan sila. Kaugnay pa nito, gagawin na daw nilang institutionalized ang pagpo-post ng kanilang operations at may mga regulations na raw silang inilabas sa pagpo-post ng aktual na trabaho. Samantala, arestado na raw yung mga empleyado nilang sangkot sa payroll scheme. Mga kawani raw ito ng payroll division na nagbabawas ng 40 pesos per employee. Around 1,200 employees daw ang nabawasan. Sa ngayon, may iniimbestigan pa raw silang ilang kawani na maaari din daw sangkot sa naturang scheme. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Glad I could help ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapasalamat sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Ayon ito sa Malacanang bilang tugon sa sinabi ni VP Sara kamakailan na dahil sa kanilang sitwasyon ngayon, nakapag-usap silang mabuti ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagkapatawaran. Sabi pa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, dapat magpasalamat ang bises sa kanyang ama. Ang war on drugs daw kasi ang dahilan kung bakit nakakulong si Duterte sa ICC sa Netherlands. Wala pang pahayag ang mga Duterte kaugnay nito. Ramdam ni Raver Cruz ang support ng kanyang girlfriend na si Slay actress Julian San Jose sa kanyang new movie na Sinagtala. Pinangunahan ni Julian ang pa-special block screening ng Sinagtala sa isang mall sa Mandaluyong. All out din ang support ni E.A. Guzman, Thea Astley at Sean Lucas. Kasama ni Raver sa pelikula ang kapwa kapuso artists na sina Glyza De Castro, Rian Ramos at Matt Lozano. Say ni Julie, nakakamangha ang cast ng pelikula na bukod sa pag-awit, marunong din gumamit ng mga instrumento. Pati na ang magagandang kanta na bumagay sa pelikula. Nagpasalamat si Raver sa suporta ni Julie at ng iba pa sa kanilang pelikula. This Friday, sabay-sabay po tayo magsana all sa ating bida ngayong Biyernes. Ang kanila kasing summer outing, aba, nakulayan na. Bukod sa summer essentials, hindi raw daw pwedeng mawala ang kanilang alagang aso na
swimming na rin. Naman. Kwento po ng kanyang fur mom na si Lizelle, hilig talaga ng alaga ang mag-swimming o magligo, Kaya kahit wala pa sa tubig, ayan, for the padyak na ang alaga. Always present nga raw ang alaga sa kanilang family outings. Ang kanilang bonding with nature sa Batangas, advance celebration sa 5th birthday ng aso sa Lunes. O, diba? Ang feel-good video na yan, may 115,000 views na online. Aba, Trending! Ang cute! Happy